Magandang umaga sir 'no. So una ko pong katanungan sa inyo, ano po yung malalaki at mahalagang issue sa sektor ng agrikultura na inaasahan ninyong marinig sa talumpati ni Pangulong Marcos ngayong hapon? Gaya ng nasabi niyo yung programang Benteng Bigas, Hmm. pero may mas malaki pang issue tungkol doon. In simple ang isang ako kasi pag ako'y nananaliksik o nagre-research, diniligyan ko ng figure. Nagkaroon tayo ng parang ang food security natin ay nakabatay na lang sa importation. Okay? Mhm. Mula sa bigas, sa sugar, sa kape, sa onion, garlic, karne, etc. So, natuos ko nga ang kabuang porsyento ng ating food imports is almost 31%, more or less, ng ating mga kinakain dun sa sinasabi nating food economy. At ito ay hindi maganda kasi pag ikaw ay nag-i-import, kunyari, sa bigas, pag nag-import ka ng 4 tons, nawawalan ng trabaho ang isang magsasaka at isang farm worker na katulong niya. So, pag yan ay dumami katulad ng noong 2025, nag-import dun sa nagsimula yung 4.7 million metric tons na yan, ay napakalaki ang nagiging impact sa kalagayan ng rice pag ng magsasaka sa rice farming. Ganon din sa sugar, no? Noong last year, itong crop year lang na ito, nag-import ng 450,000 metric tons ang bansa natin, ang gobyerno, tinayagan yon. Samantalang ang dapat lang sanang ma-import ay 50,000 metric tons. Kaya bumagsak ang presyo ng sugar from 2,800 per 50 kilogram bag to something like 2,200 pesos per 50 kilogram bag. So nawalan ng 600 pesos kada bag ang mga magsasaka. Tinuos ng industriya, nawalan sila ng 7.28 billion pesos. So yung mga ganun ba na and then ganun din ang malala ngayon yung garlic and onion. Ang report nila halos ayaw nang magtanim ng magsasaka dahil sa hindi lang importation kundi yung mga technical smuggling na ginagawa. So, yun ang isang pangunahin pala na dapat sanang kaya nga may mga nagsasabi palitan na raw ang pangalan ng Department of Agriculture, Department of Importation na lang.